Sino si Brother Eddie C. Villanueva? Nung nakilala ko si Brother Eddie, ang una pong naisip ko ay, I've just met a very good man. Kakikilala ko lang ng isang mahusay na tao. Napakalaking daan niya para maabot namin yung tagumpay, lalo na itong CARP Extension with Reforms na napakalaki ng tulong ni Brother Eddie para tulungan kami na maipasa ito. Talagang pinakita niya talaga tumutulong siya sa mga magsasaka. Since my own acquaintance with him in the Ramos administration during the 1990s up to now, I continue to believe in Brother Eddie as the single person who can actually lead us out of the moral decay that our country is falling into, who can truly represent change in this country, the true change that we all are looking forward to. Sino si Brother Eddie C. Villanueva? Cannot allow this vision to be sold. It is not for sale and can never be for sale. This world is too poor to buy my conviction on the principles of truth, justice, and righteousness. Meron lang po tayong kaisa-isang bansa na nirigalo ang Diyos. Mahalin natin to, kalingain natin to, at pagtulong-tulungan po natin ibangon ang ating minamahal na bansa. Sino si Brother Eddie C. Villanueva? Si Brother Eddie ay kilala at iginagalang, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, bilang isang mahusay na ebanghilista. Mula sa kanyang 15 estudyante sa kolehiyo noong 1978, ang Jesus is Lord Church na kanyang itinatag at maayos na pinamunuan ay mabilis na lumago at lumawak hanggang kilalanin bilang isa sa fastest growing churches sa mundo na mayroon ngayong mahigit 5 milyong miyembro. At dahil si Brother Eddie ay isang visionary leader, katulad din niya ang mga naturuan niya at nahubog ng mga leader sa JIL. Kaya naman, hindi lamang nila naabot ang buong Pilipinas, kundi maging ang may 44 na mga bansa sa mundo. When the Lord led me to go back to university to teach no longer revolution or violent revolution but the Bible, during vacant period, I taught the students about the Lord Jesus Christ. And then it grew miraculously. In 2 years' time, this ministry penetrated 42 schools, colleges, universities in Metro Manila. And I have no any ambition to be a preacher. I wanted to be a trial lawyer to put in jail all the evil people in our country. I was so idealistic. But there was no peace in my heart for 3 years until the Lord told my sister, tell your brother I'm calling him to the ministry. I abandoned everything and I surrendered everything to the Lord and told him, okay, I'll obey you and serve you. But you have to use my life mightily because my one and only life is to be dedicated to you. And I don't want to have a mediocre life, not because for myself, but I want really to make my life productive for the cause of God. Dahil sa kanyang integridad at mabuting halimbawa, iba't ibang pagkilala at parangal ang iginawad sa kanya sa loob at labas ng bansa. Nahalal din siya bilang pinuno ng iba't ibang international Christian fellowships at organizations. Ngunit ang pagiging ulirang ebanghilista ay isa lamang sa mabubuting katangian ni Brother Eddie. Ang totoo, isa rin siyang mahusay na ekonomista, alagad ng edukasyon at kampyon ng maliliit. Nang makatapos ng Bachelor of Science in Commerce, Major in Economics, and Minor in Finance mula sa dating Philippine College of Commerce na ngayon Polytechnic University of the Philippines, naging profesor din siya rito. May 7 taon din siyang nagturo ng Political Economics, Finance, and Management sa kolehiyo. Si Brother Eddie, the longest-serving regent ng Polytechnic University of the Philippines. Ako ho ang magpapatunay sa inyo na lahat ng tinanggap ni Brother Eddie honorarium bilang board member ay ibinibigay niya sa scholarship program. Kahit 1 sentimo, wala hong tinanggap si Brother Eddie. Malaki ang pagpapahalaga ni Brother Eddie sa mga kabataan. Dahil ang krusada niya para sa isang marangal na Pilipinas ay nagsimula nang siya'y isang student leader pa lamang. Dahil ang puso'y tumitibok para sa mga mahihirap at naaapi,
Hindi niya alintana ang makulong ng 2 beses noong panahon ng martial law sa ngalan ng prinsipyo at ng katotohanan, katarungan at katwiran sa lipunan. Nang kamkami naman ang lupa ng kanyang mga magulang, pati na ang sakahan ng iba pang maliliit na magbubukid sa probinsya ng Bulacan, buong tapang niyang ipinaglaban ang kanilang karapatan. At kahit estudyante pa lamang, nagawa niyang ipakulong ang kanilang nakalaban na nagsabwatang huwes, piskal, mga abogado at pulis. Ang malasakit na ito sa api at maliliit ang nagtulak kay Brother Eddie upang manindigan para sa isang floor contemplasyon noon. We are only asking justice through the granting of retrial to floor contemplation. At para sa sambayanang Pilipino na patuloy na nabibiktima ng pang-aabuso ngayon. Hindi po sila nagdalawang isip na tulungan kami. Tinulungan po ako ni Brother Eddie at ni Sister Dory na makahanap ng trabaho at makapagsimula po ng bagong buhay. Katarungan, katotohanan, at katwiran ang kailangan. Tamang landas, bagong bukas, ahon bangong Pilipinas sa ating... Hindi kailanman umurong si Brother Eddie na harapin ang anumang hamon ng pagkakataon. Lalo pa kung ito'y sa ngalan ng katotohanan, katarungan at katwiran para sa muling pagbangon ng Pilipinas. Kaya naman sa mata ng kasaysayan, may halaga ang bawat sigaw para sa pagbabago. Pagbabago! 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 Ang mensahe ni Brother Eddie, ang mensahe ng pagbabago, ipapayag natin, tama na, sobra na, ang inustisya, ang korupsyon, ang kahirapan ng lahing Pilipino, sobra ng kahihiyan na inaabot ng mga kababayan natin sa iba't ibang mga bansa. Panahon na para magkaisa ang sambayanang Pilipino. At ibangon natin ang bansang Pilipinas. Sino si Brother Eddie? We have to put God back to the government, to the public square, to the marketplaces, to all pillars of the society. Brother Eddie, ebanghelista, ekonomista, alagad ng edukasyon, kakampi ng maliliit, kampyon ng katotohanan, katarungan at katwiran. Para sa bagong Pilipino, sa isang bagong Pilipinas. Iyan si Brother Eddie Villanueva.